So ayan mga biyahedor, ang ating biyahe ngayon ay papunta tayo ng Bisaya, no? So titingnan natin yung road condition kung maayos ba o sira-sira bang kalsadang dadaanan natin, kasi mga bus natin pag nabiyahe doon, pagbalik ay talaga namang laging bulalo. Laging bulalo, ika ngayon tokrad, busing lagi natin. So yun ang nasisira lagi natin pagka nabiyahe tayo ng Bisaya. So titingnan natin ang mga daan doon. So samahan nyo ako. At tamang-tama, mayroon tayong actual driving. May actual driver pala tayo na ma-assign doon sa Bicol, Bicol, Bisaya. So titingnan natin yung kanyang driving habit, kung paano siya magmaneho ng malayuan. At kung sa tingin natin okay naman yung kanyang driving, ay atin naman itong papirmahan at ililipat natin siya sa biyaheng Bisaya. So let's go, biyahedor, samahan niyo ako sa biyahe ko. Ay, yun na nga, nandito na tayo sa Lucena City. Tayo po ay mag-stop over dito. Dito po tayo magkakarga ng diesel para sa bus natin. So, refuel tayo. Tapos magsi-CR na rin yung mga pasahero. At syempre, kakain yung mga pasahero. Kakain na rin din po yung mga empleyado. So, stop over po tayo muna dito sa Lucena. Let's go! Shout out nga rin pala sa ating driver instructor. Nakasama ko na si Sir Paul Ria, ayun siya. At saka yung driver na ating i-actual ngayon sa Bisaya. At saka si Pare, mabuhay ka. Yun guys, yung driver natin ngayon na ititrain natin, siya na magdadala ng ating bus ngayon. Flagman na yan, pag nakikita yung flagman, yan yung flagman. Kailangan alisto ko dyan sa flagman, dahil pag di mo napansin yung flagman, dire-diretso ka lang, may kasalubong, pang-abot ka ng kasalubong sa gitna, so, banggaan kayo dahil hindi ka na tumitingin sa flagman. So ayan o, tingnan natin ang flagman, pansinin nyo, may hawak na banderitas, ayan, nakaway na tayo. Yan, so kailangan talaga may flagman. So yun, naka-stop din yung kabilang side dahil hinaharang din sila. Naka-stop din sila. Naka-stop, so tayo naman yung nakago. So yun, tuloy. So
tayo, nandito na po tayo sa Matnog. So magbabali mga pasahero para sumakay sa ating barko. So nandito tayo sa gitna ng parada ngayon. Mayroon doon yung gate, doon papasok ng bus. So nandito yung mga pasahero, bababa na sila rito. Tapos na sila magbayad ng kanilang terminal fee at saka yung sa NGO na kailangan nilang bayaran. So ngayon nandito magbabaan na sila para sumakay naman, papasok sila sa loob. So ito yung ating pangatlong stop nandito sa Matnog. So magbabaan na sila para papasok na sa Pantalan. So yun guys, good morning ulit. Yung ating mga pasahero naglalakad na, papasok na sa barko. So, marami tayong pasahero na papasok na. Ito yung mga bus natin, naka-ready na rin para pumasok. So naghintay lang ulit tayo ng advice ng taga-barko kung kailan tayo pasok. So nandun natin, una muna yung mga pasahero natin, no? Para makasakay na, makaayos sila ng upuan doon sa taas. Nga pala guys, ito yung kung pupunta kayo ng south, so ito yung pinakadulong bahagi ng Luzon papuntang south, itong Matnog Port. So dito pinakadulong na to kasi pagtawid dito sa Alin Port ang pagtawid natin Alin Port, so Kabisayaan na po yun. So Visayas area na po yun, sa under ng vicinity ng Bisaya na po pagka nakatawid tayo ng barko papuntang Alin mula dito sa Matnog. So yun na nga yung mga pasahero natin, ito yung bus natin. So nag-ready na para pumasok. Ito si Kuya. Yan kailan natin hudyatin Kuya, pero naka-ready na yung bus natin, tumatakbo na para pumasok tayo sa loob ng barko. Ito nga pala si Ginong Bitaysar, driver naman ng isang bus namin. So papunta naman, biyahe naman ito sa Ricardo. Ayan, ando na si Krisky. So ito na nga, ito yung kaibigan kong Bitaysar. Sabi niya na mamaga pa rin daliri na, kakaka-firing. Oo. So update ko kayo ulit guys. Pagka update ko kayo ulit. Sorry, nabubulol ako. Pag nakasakay natin sa barko, so yung bus na sinakay natin nandun na, yung 1511. So atras na yun. At hinintay natin ito yung guwapong driver ito na sa Ginong Bitaysar. Kaway sa vlog, kasama ka sa vlog. Sikat ka na. Ayan. Ito na yung bus nila, 1442. So ganun din, naghintay rin ako. Ayan, umatras na po. So nakapasok na po yung ating isang bus. Nandun yung isang bus. Yung yan, 13K. Yung kasunod naman yung ating 1511. At yung kasunod naman yung biyaheng San Ricardo, Liloan. So mamaya guys. Ito? Yung Reyna? Oh, Reyna. Ayan, yan. Diyan po kayo pumasok sa Reyna. Reyna Ginubipa. Yan. Sira-sira pong kalsada natin dito. Kaya dapat yung mga driver natin talaga dapat mag-iingat sa nila ang pagbumaniho. Kasi pag di nila mapansin ito sa gabi, hindi disgrasya talaga kaya malalim, pwede silang tumalon dyan. Pag hindi nila mapansin ito, may ginagawa kasi tulay dito, ginagawang kalsada. Kaya ang hirap ng daan, kaya iba yung pag-iingat sa lahat ng mga drivers na babiyahe dito sa south. Kaya na pala yun. Kailangan ingat talaga. Ganyan. Matibay daw yung spray. Pansin yung mga kalsada rito, talagang puro lubak. Yung mga lubak, pag di mo palinuhan yung mga lubak na yan, talagang sisirain ang sasakyan mo. Malalalim. Talaga sa ganyan, Talagang dapat walang pag-alam sa kartuki dito. dapat driver ka, may malasakit ka sa sasakyan mo, palinuhan mo yung mga lubak na yan. Kasi sisirain talaga sa sasakyan mo yan. Sisirain yung mga pag-ilalim mo. Bukod sa masikip ang daan dito, medyo masikip ang kalsada dito. Kailangan yung pagpatakbo ng sasakyan, lalo pag basang dala mo, kailangan marahan lang.
Kaya lang may mga portion na talagang malalalim ang lubak, kaya ingat lang para di kayo ma-shoot sa mga lubak. Kaya kagaya yan, ginagawa ka na. Ito naman ginagawa ko tulay. Nangalis ko lagi dyan. Okay, welcome to Calbayog City. Nasa Calbayog City na po tayo. So, malapit na tayo sa ating stopover ulit. So, may stop tayong dadaanan. Doon tayo mag-refresh ka nga. Kakain tayo, CR. Tapos pagkatapos doon, didiretso ulit tayo sa ating biyahe. Lubak dito pag hindi mo mababantayan, talaga namang sira ang ating mga sasakyan. Yan. Talagang putok ang mga airbag niyan, bali ang mga mulye. Pag sinagasa mo itong mga lubak na ito, kasi sirang-sira, kalalalim. So, napansin natin, lahat ng sasakyan dyan, binulor, tinitigil. May tambak na yan, pero talagang ramdam pa rin ang lubak, talagang gumigiwang ang bus. Kaya dapat yan ang bantayan ng mga drivers natin na biyahe dito. Marami pa yan, abangan pa natin yung maraming lubak sa kalsada na yun sa unahan. Yan, ating mga kalsada, sira na naman. Malapit na sila yung marami na. Malalaming Malapas ng bayan. Kaya sa pagsiga yung babi-babi na. yan, abangan pa natin ang karamihang lubak na ating maladaanan. Yan, ito talaga pag di mo ito iwasan mga lubak na to, talaga sisirain lang yung sasakyan. Para sa lahat ng mga drivers yan na bumiyahe rito sa South, Tamuntang Bisaya, ay bantayan yung mga lubak-lubak na inyong madadaanan. Sigurado sirang-sirang yung mga sasakyan. Pag di nyo na bantayan yan, mga biyaheng South dyan, masirang yung sasakyan nyo, lalo sa mga bus, driver ng bus. Ingat kayo na huwag niyong tamaan ng lubak, kasi pag tinaman sa lubak sa sasakyan, sigurado sira. Magpapagawa kayo, abala, hindi ka makabuo ng biyahe kasi sira sa sasakyan nyo. Kaya ganito, dapat inyo na magpiprenuhan. Yung piprenuhan para hindi masirang yung mga sasakyan. Kaya kagaya yan, no? Abala kasi yan pag nasiraan kayo. Para tuloy-tuloy yung kita, tuloy-tuloy yung biyahe, tuloy-tuloy yung takbo. Yan ang ingatan, mga lubak-lubak na inyong madadaanan. Ayan, ulit ang ating mga lubak-lubak. Buti pinapala na. Ayan, buti pinapala na ito. Oo, talagang unique pa. Pagkakuin dito itong Nagramdam pa rin uga. pinulan. Balik sa dati. Uga ng sasakyan. Sa lalalim ng lubak. Lalim talaga, talagang iwang ang bus eh. Tsaka yun na nga po, nakarating na tayo dito sa Southern Leyte sa San Ricardo. So after Liloan, San Ricardo, so dulo na to. So ito pinakadulong bahagi ng ating biyahe dito sa San Ricardo. Kasi ang tawid nito, ito yung Lipata, port ng Lipata siya, so part na siya ng Mindanao. So Lipata, Surigao na yon, so part na siya ng Mindanao. Yun namang pagtawid umuntang Mindanao. So dulo lang tayo, nandito lang tayo sa San Ricardo ngayon. So nakarating na tayo sa San Ricardo at maayos naman yung biyahe natin, matiwasay, walang naging problema at pabalik naman tayo kinabukasan, pabalik ng Manila. Okay, thank you, Biyahedor.